karamihan dyan ang gumawa ang mga Israel. Sila'y inalipin. Subalit nung sila'y pinakawalan ng Panginoon, sila'y iniligtas ng Panginoon doon sa tinatawag bandage, at sila'y may opportunity para maglingkod siya. Napagad na yung na pinapatawag na miss. Pero imbis na makita nila yung mga bagay na oportunidad, ang nakita nila doon sa paglilingkod sa Panginoon ay kahirapan. Maraming Israelita, nung sila'y nandun na sa wilderness, ang nakita nila ay kahirapan, mga kapatid. Nakalimutan nila yung mga biyaya ng Diyos sa kanila. Imagine niyo kapag mainit, meron silang ulap. Kapag madilim, meron silang pillar of fire. Meron silang init. Sa gabi, meron silang guidance of the pillar of fire. Sa umaga, pagising nila, meron silang manna. Minsan, may mga tao na, di ba, sa bahay natin, may mga magulang natin, everyday, depende sa budget eh. Minsan, ang laging ulam ng mga nanay, pagsilbi, pagising ng mga anak, itlog. Anak, gising na, kain na, ang baon, itlog. Kinabukasan, hotdog. May isang bata dito sa amin nakatira, dito sa church, ayaw kumain ng hotdog. Galit daw siya dyan. Sapagkat isang taon puro hotdog ang kinain nila. Araw-araw. Kaya ayaw na niya makita. Si Ray, ayaw makita ng kamote. Dahil sa bundok, halos 10 taon, puro kamote. Kaya gusto niya kamoting kahoy. Ayaw din niya ng saba. Dahil doon sa probinsya na puro saba na lang. Ang gusto niya dito, latundan. Yung minsan nakakalimutan natin, nagkasawa tayo sa mga biyaya ng Panginoon. Amen? Minsan, we murmured dahil palagi na lang kanin. Katulad ng Israelita, nagalit sila kasi every morning may mana. Tapos pugo. Pero nakalimutan nila na yun ay mga libre na binibigay ng Panginoon. Hindi sila naging mapagpasalamat sa Panginoon. Yung battle na makuha nila yung land, yung promised land, nakalimutan nila, ay, gulo na naman. Ayaw na namin yan, gusto na namin uwi. Ayaw nila ng challenge, mga kapatid. Alam nyo, even nga sa pagiging Kristiyano, even sa pagiging patatag, bilang isang pillar ng church na ito, bilang isang pundasyon ng church na ito, kinakailangan natin maraming pagsubok na tayong maranasan, mga kapatid. At kailangan gawin nating challenge yun sa buhay natin. Yung iba hindi makapasa. Minsan, sa lapit ng church, hindi pa makapunta. Alam nyo, mga kapatid, meron nga lang tayong member dyan eh. Dyan lang mismo. Halos karamihan na dito ng mga members, malalayo. Pero kung minsan, may mga member na malapit lang, hindi pa makapunta. Yung challenge sa pagpunta sa church, hindi pa niya matalo. Hindi ka na nga gagastos maglalakad ka na lang eh. Maglalakad na lang, kapatid. But Joshua had a different spirit, number 1. Letter A, Joshua had a different spirit. Ayo, kapag may challenge, alam nyo, di ba? Alam nyo, eto, napakinggan ako sa TV eh. Yung iba yung mga magaganda na yung buhay, yung masasaya na yung buhay, yung mayayaman na. Minsan, umaalis sila sa comfort zone. Umaalis sila sa comfort zone nila, gusto nila ma-experience yung mahirap na buhay. Alam nyo, yung mga documentary, lalo sa TV, sila Jay Taruk, ayaw nila doon manatili sa comfort zone nila. Na kung saan, marami silang pera. Na kung saan, konting hingilang, timpla mo nga ako ng kape. Pero yung iba, mas gusto pa nila yung challenge
na pumunta doon sa tinatawag na talagang, minsan nga, si Jay Tarok nagpakulong pa eh. Dahil kasi gusto niyo maranasan kung ano yung nasa kulungan. Alam niyo, yung mga ayaw ng challenge sa buhay, hindi makakaroon ng tagumpay. Caleb had a different spirit, mga kapatid. Anong espiritu meron si Caleb? Number one, a God-trusting spirit. Si Caleb, meron po siyang espiritu na nagtitiwala sa ating Panginoon. His God, alam ni Caleb na ang Diyos niya ay malaki, mga kapatid. Kung minsan, may mga tao na they wanted to brainwash themselves. Para lang masabi na, malaki ang Diyos ko, malaki ang Diyos. You don't need to brainwash yourself, kapatid. And you don't need to convince yourself that God is big. Maniwala ka sa hindi, God is big. Yun si Caleb, kapatid, alam niya na kahit maraming kalaban, maraming problema, alam niya na meron siyang Diyos. Meron siyang Diyos na tutulong sa kanya, mga kapatid. All enemies of God and His people were seen as small. Lahat ng kalaban ng Diyos, mga kapatid, ang tingin ng Panginoon dyan ay maliliit lang. At alam ni Caleb yon na ang kanyang Diyos ay malaki. Amen? Alam nyo, simple lang naman yan eh. May experience mo, pag nakasakay ka ng eroplano, sino nakasakay na ng eroplano dito? Taas ang kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pag tumingin kayo dito, hindi ka pa lumalabas ng atmosphere. Nandun ka pa lang sa tinatawag na sa first heaven ka pa lang. Di ba pag nandun ka sa ibabaw, 10,000, 30,000 feet? Or 10,000 feet? Kasi minsan tataas pa yun eh. Kasi yung 10,000, doon lang lumulundag yung mga may parachute. Yung mga maliliit na aeroplano. Pero minsan, aabab pa doon sa clouds. Talagang mas mataas pa doon sa tinatawag. Kasi tatlong klaseng cloud eh. Tatlong patong ang clouds. Ano yung number one? Number one, cumulus cloud. Yung cumulus cloud, yun yung makikita nyo na tumpok-tumpok yung sinasakyan ni Goku. That is cumulus clouds. Yung may pag-ganon-ganon, tapos pag-ganon. Yung pangalawa, yung nimbus clouds. Ayun yung clouds na may bagyo. Yung madilim. Meron isa, yung pinakamas mataas na, yung stratus clouds. Yun minsan ang mas inaababan pa. Yung makikita nyo yung stratus cloud, yung parang mga feathers na lang, wasak-wasak dun sa ibabaw, mas mataas pa yun. Di ba makikita nyo naman yan eh, tumingin kayo dito. Pag nandun ka na, lagpas ka na dun, makikita mo yung tao, yung pag tumingin ka rito, hindi mo na makikita yung tao. Amen? Bulinggit na lang, makikita mo mapa. Makikita mo yung mapa ng Pilipinas. Pag dumaan ka, pero actually, hindi mo siya makikita ng isang buo. Makikita mo siya by parts. Dito kasi galing ka sa NAIA. Pag akit ng aeroplano, makikita mo yung Metro Manila. Ang daing bahay. Tapos pag dadaan yan, dadaanan tong Cavite. Pagkapunta kayo ng Cebu, dadaanan tong Cavite. Makikita mo yung daanan mismo, Aguinaldo Highway, makikita mo yan. Para may mga laruan lang na ganyan kalalaki yung mga sasakyan. Kasi pag umiikot yan, kaya may mga aeroplano umiikot kasi minsan, traffic, iikot sila pa ganyan. Kaya makikita mo yan. Kasi gumaganyan ng aeroplano, gumaganon eh. Umiikot yan, paikot. Hanggang sa pipila dyan sa Coastal Road. Diyan sila naka-stop kasi traffic. Maraming, every 3 minutes, so may bumabagsak na aeroplano, may tumataas na aeroplano. So sa loob isang taon, merong 50,000 flights ang ating NAIA. So imagine yan, 50,000 times. So kaya nagka-traffic, pag akyat ng aeroplano, may bababa na. Every 3 minutes, may lilipad, may bababa, may lilipad. So every 3 minutes, kaya nga laging late ang aeroplano. And the point is, kapag umakyat ka na, makikita mo,
Actually, pag dinaanan mo nga itong yung Visayas ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Makikita mo diyan puro mapa na lang. Sabihin, yung katulad ng mapa, makikita mo, madadaanan mo. Halos hindi mo makikita na yung mga bahay. The point is, malaki ang Diyos. Amen? Pero the fact na nakikita niya lahat tayo, so therefore, ang Diyos ni Caleb, malaki mga kapatid. At doon siya nagtitiwala sa Diyos niyang malaki. All enemies of God and His people were seen as small. Alam niyo, kung titignan niyo po sa Psalm chapter 40, tignan po natin. Psalm chapter 40. Psalm chapter 40 verse 4. Blessed is the man that makes the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Amen? Sabi niya, mapalad ang tao na ginagawa niyang Diyos ang kanyang pagtitiwala. Kaya ganun si Caleb. In-explain ng verse na ito, si Caleb na siya'y nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. So ganun din tayo. Dapat ang ating buong pagtitiwala ay sa ating Panginoon. In verse 4, sabi po dyan, in verse 4, blessed is the man that maketh the Lord his trust and respecteth not the proud. Number 2, mga kapatid, anong espiritu ba meron si Caleb pa? Caleb has an spirit of an optimistic spirit. Si Caleb, kapatid, ay meron siyang tinatawag na positibong pananaw, positibong espiritu. Hindi siya nagne-negative. Kapag siya'y pumunta sa isang bagay, pumunta siya sa isang laban, hindi siya nagkakaroon ng negatibo. He saw tremendous opportunity before him. Ang nakita niya doon sa kanyang mga kalaban, nakita niya doon sa lupang pangako, ay tremendous opportunity. Napakaganda ng espiritu na yan. Anong sabi po kapatid sa Numbers chapter 13 verse 30? Open your Bible please. Numbers chapter 13 verse 30. Anong sabi niya kapatid? And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Amen? Napakaganda ng positive ng pag-iisip ni Caleb. Alam niyo iba kapatid, sa atin, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, kapag tayo ay talagang nagtitiwala, yung ating optimistic attitude ay nanggagaling mismo sa Diyos, tanda natin kapatid, anuman ang ating mga balakid sa buhay, kaya nating lutasin. An optimistic spirit, he saw a tremendous opportunity before him. At sabi niyan, and possess it. Ano nga ba, ito naman pwede ma-apply sa lahat ng bagay, hindi lang sa mga goals. Naalala ko kahapon nag-testimony si Brother Vic. Nung siya raw ay pagtulog niya, actually, ang advice sa akin, Brad, ng doktor, sa bagay ikaw, hindi mo na alam, may sakit ka eh. Bigla kang paggising mo. Ang sabi, kahit mo bagong gising lang kayo, pag bagong gising, ang sabi ng doktor, kung medyo mataas po ang inyong higaan, bumangon kayo tapos upo muna kayo. Huwag kong bibiglang tatayo. Kasi yung dugo mo hindi pa pantay, hindi pa maayos yung dugo mo yung circulation kasi pag higa mo, yung dugo mo pantay Siyempre bigla mong tayo, siyempre maninibago yung sirkulasyon mo, kaya pag tayo mo, may hilo ka. Kaya pagbangon, stop muna, stop, look and listen, and then tsaka ka gumalaw. Yan sabi sa akin ng doktor Sabi niya kahapon, sabi ni Brother Vic, nung nagkaroon siya, hindi niya nakaya, sabi niya, Lord, tulungan mo ko, ikaw na ang bahala. Amen? That is also a positive spirit, optimistic spirit that, Lord, tulungan mo ko. Anyway, sa lahat ng bagay, sa sakit, sa goal sa buhay, sa kinabukasan, anuman ang iyong mga pangarap, ang maganda, ang espiritu mo ay nasa Panginoon, kapatid.
Hindi ka matatakot. Talagang minsan darating talaga yung buhay na ikaw ay yayanigin. And letter B, kapatid, sabi diyan, he saw potential where others saw problems. Si Caleb, nakikita niya yung potentials eh. Alam niyo naman siguro yung istorya nila Caleb. Amen? Nung pumunta sila sa Jericho, at nakita nila doon yung mga higanting tao, mga lalaking tao. Hindi po biro yan sapagkat meron po natuklasan ngayon. Ang sabi nila, yung mga archaeologists sabi nila, yun daw ang buto yun daw ang bungo at buto ni Goliath. Di ba? Di ba sa YouTube? Ibig sabihin talagang may mga higante. Actually, marami pong higante. Sa panahon po ni So nagpapatunay yung Bible, hindi nagsisinungaling. In fact, marami silang nakitang mga buto na ang lalaki, mga tao. Kahit ngayon pumunta kayo sa NBA, mga higante po yun eh. Pag pumunta kayo yung mga nakita nyo sila, Lebron, pampira ang lalaking tao. Kasi sa atin, alam ang konsepto natin, di ba sa PBB may pumasok yung Halloween, yung lalaki-laki, pero ang bagal. Kahit pala yung sila, kaya bugin yun eh. Pero hindi natin tinutukoy nila, makita mo sila Shaquille O'Neal. Ang lalaking tao, parang lalakas. Ang bibilis pa, kita mo si Lebron. Ang tulid. Ganun si Goliath. Akala natin. Kasi noon yung mga pelikula, ang babagal na ganun eh. Ganun mag-ano ni dati. Diba, the Beanstalk na yun? Ano, si Jack and the Beanstalk, diba, bagal ang higante? Noon yun, pero ngayon, nakikita mo ang higante, mga 9 footer, 7 footer, ang bibilis. Si Yao Ming ang bilis eh. Oh, kita mo, nandito si Yao Ming eh. Si Yao Ming ba? Yan, si Christian. Si Christian Parulan. Lalaki pa yan. O may higante na tayo. Kaya lang minsan yung mga higante, pag nakapag-asawa, yung mga anak maliliit. Akala ng mga dalaga, pag napangasawa nila yung higante, ang anak, hindi eh. Kung minsan, ang nalalaki yung lumiliit. Kaya mahirap umanap eh. Kaya minsan nasa genes lang talaga eh. Tsambahan lang din eh. Kasi hindi naman lahat ng mga anak din ng mga giants, mga malalaki. So si Caleb, ganun ang kanyang pananaw, positive siya. Alam niya, hindi siya nadi-discourage. Pag dumating sa buhay na walang pera, na walang pambayad ng tubig, walang pambayad ng Meralco, walang pambayad ng tuition fee, hindi natatakot si Caleb. Sabi nga, so what? Kung walang pambayad, putulan. Amen? Kung walang pambayad ng tubig ng Maynilad, putulan. Walang takot. Anyway, makakabit din yan. An optimistic spirit. He saw a tremendous opportunity before him and he saw potential where others saw problems. Huwag tayo titingin kapatid sa isang bagay na puro negative, puro ganito, puro ganyan. Kita mo, nung sabi nga ni Mr. Bilma kanina, nag-testimony wala na silang pera, pero dalhin na kita sa doktor. Ano yung pampalakas loob? Para gumaling si Brother Vic? O isang pampalakas na pananampalataya, let's go, kahit walang pera, i-hospital yan. Amen? Amen. Sabi ko nga kay Teresa noon sabi ko sa nanay niya alam mo sis, kahit walang pera, pasok niyo. Mahalaga man doon. Nandiyon naman si Gerald, sabi ko, Brad, responsibility mo, bayaran mo yan. Sabay lumapit, Pastor, ano Brad? Kulang sinasabi ko. Pero okay na. By faith, amen? Di nabayaran din nila. Nakalagpas din siya. By faith. Positive. Sapagat meron tayong malaking Diyos, we have an optimistic spirit. Alam niyo, kapatid, God has given us a spirit, a spirit of what? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritong matatakutin. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritong espiritong matapang. Alam mo, minsan subukan nyo yan. Pag makakita ng white lady, huwag kayong pumikit. Habulin nyo!
Ako may sabi ko, noon nakakita niya si Glenn D. Pastor, may bayan. Kasi tumalsik sila eh. Nasaan? Double kinatapang-tapangan din ako eh. Pero gusto ko kasi talaga ma-encounter sila eh. Minsan ihilang eh, papasama pa eh. Natatakot. Kaya sabi ni Caleb, manahimik kayo. Sandali lang. Kailangan pumunta tayo doon, labanan natin yan. Hindi sila natatakot, kapatid. Alam mo, miski sa church natin, minsan, marami tayong mga problema, marami tayong pupuntahan, pero huwag tayong matakot. Amen? Huwag tayong matakot sa challenge ng buhay. Sabi nga, testimony ring ng isang araw, kapatid. Alam nyo, paglilingkod sa Panginoon, walang katapusan. Amen? Yung preaching kahapon ni Brother Jomar, napakaganda po nung Friday. Yung paglilingkod natin, hindi lang po isang taon yan. Sabi nga sa inyo, kapatid, how many times did I preach the Word of God here? Ilang beses na ako tumayo dito, nagturo ng salita ng Diyos. Hindi nakakapagod yan. Minsan nga sabi na, Pastor, hanggang kailan ba matatapos? Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, hindi matatapos ang paglilingkod natin, hindi matatapos ang pagpunta sa church. Hindi matatapos ang pag-ibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi hanggat ikay humihinga. May kasabihan nga tayo, hanggang sa pagputi ng uwak. At sa pagputi, at sa pag-itim ng uwak, sa pag-itim ng uwak, pagputi ng uwak, at pag-itim ng tagak. Yung mga tagak nandiyan, marami pa tayo niyan. Hindi matatapos, kapatid. Amen? Kaya every Sunday yan, nire-refresh ng Panginoon ang ating espiritu. At the more na maraming problema, alam nyo maganda, habang kumukulubot ang ating mga noo, ay tumatanda tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? One day, makikita ko si Sister Nati dyan, puti na ang mga kilay. Sister Arjen, puti na rin ang mga buhok. Amen? Si Nanay Glo, nasa si Nanay Glo? Dalawa na lang ang kilay niya. Napakasarap ng kapatid. Amen? Napakasarap makita na tayo. Alam niyo, pag ganyan na, tumatagal siya, ay, tubok yan sa Panginoon. Alam niyo, sabi nga, talagang ang buhay ng Kristiyano, talagang marami tayong lalagpasan. Amen? Sa buhay na ito, marami tayong dadaanan, mga utang na babayaran. Mga sakit sa ospital na sasalubungin. Ha? Minsan ang sasalubungin pa natin, masakit man isipin, kapatid, mga kabaong na. Ako, imagine niyo, kapatid, makinig kayo, kung ako mabubuhay pa ng mahaba, how many coffins, kapatid, ang aking seserbisyuan, naiiyakan ko sapagkat minahal ko kayo. At pwede naman ako, one day makita nyo nakalibing dito at iiyakan nyo ako. Darating yun. We cannot avoid it. But the point is, we must face it. Lahat ng problema, lungkot, saya, lahat ng lungkot, gutom, ginhawa, sasalubungin niya natin para sa Panginoon. And we have the optimistic spirit, ma'am. Dadaan tayo lahat dyan. How many times, ilan pa ang dadaanan natin sa ospital? Ilan pa ang pupuntahan ko sa ospital at sabihin ko, be strong, sister. Nung isang araw ko, sabi ko, nung inatake si Brother Vic, puntahan nga natin si Brother Vic. Kaya kinaumagahan, pinuntahan ko siya. Pero nakita ko siya, maganda ng mukha niya, amen, praise God. Yung aking luha, bumalik ulit. Kasi pag nakita ko siya malungkot, alam niyo, iyakin kasi ako, kapatid eh. Pag mahal ko sa buhay, iiyak ako. Pag hindi ako umiyak, kunyari, pero tatalikod ako para hindi na lumuha. Kasi pag once na pumatak yung aking luha, tuloy-tuloy na yon. Alam mo, mga lingkod ng Panginoon, napakasarap niyan puntahan. Lalo yung mga tapat sa Panginoon, biglang magkakasakit, nakakalungkot talaga yun.
And how many times? Ilan pa sa inyo, one day ang pupunta sa ospital, pero sasalubungin natin yan na may katapangan para sa Panginoon. Ano nga kapatid, yun lang naman offer ko. Marami akong gamot yan. Sabi ko, Brother Big, inumin mo yan. Yan mga metformin na yan, yan ay anting-anting panlabas ng mga taba sa katawan. Kaya ngayon, gumanta ka ba di? Lalo kang pumogi, Brad. Mamula-mula ka, Brad, eh. Para kang para kang puwet ng manok, eh. He saw potential where others saw problems, kapatid. And then letter B. Ano pong makita natin kay Caleb? Caleb followed God fully. Sinunod ni Caleb ang Panginoon ng buong buo. Kapatid, hindi siya natakot. Number one, his heart was with God. Ang puso ni Caleb, kapatid, ay nasa Panginoon. Alam nyo, pinirich ko na po itong preaching na ito eh. Pero you know why, kapatid? Napakasarap nito sariwain. Actually, meron akong isang preaching. Nung bumaba ako, dahil sumiar ako, nag-ihi. Pagpasok ko doon, kasi may electric pan doon, nagpapaano ako, biglang, pagbalik ko, eto na yung nakalagay. At, kasi ganoon naman po ako, wala talaga akong preaching na, eto na. Any moment, anytime, nagpapalit siya. Actually, ang preaching ko kanina, napakaganda rin about anxiety, mga problems. Anong nadudulot ng anxiety, nadudulot ng jealousy, anong nadudulot ng anger. Pero nang hinangin to, sabi ko, Lord, ito na siguro. Minsan ganun tayo, di ba? Pag nag-devotion tayo, Lord, ano po ba ang kalooban ninyo sa akin? May nagganon eh. Kung ano ang mabuksan ko, yun na. Pagbukas niya, ay nakalagay doon, at siya'y nagbigti. Di ba si Judas? Pero hala, hindi ito. Tapos pagbukas mo sa kabila, do likewise. Huwag kayong ganyan mag-devotion, ha? Yung kung saan nyo mabuksan, yun ang susundin nyo. Mali po yun. So, joke lang yan, sabi ng ibang mga pastor. So, sabi ng kapatid, sinunod ni Caleb ng buong buo. Amen? Tayo rin kapatid, sundin natin ang Panginoon ng buong buo. Alam nyo kapatid, yung pagpunta nyo rito sa church, kinukulob na kayo ng Panginoon eh. God is protecting you. Iniingatan na kayo ng Panginoon. At ang pinakamatinding pagsunod, kapatid, sa totoo lang, kapatid, ang pinakamatinding pagsunod sa Panginoon ay yung pagpunta sa iglesia every Sunday. His heart was with God. God is always present and part of the picture. Amen? Pigilin. Opo na kayo dyan. Pigilin. O, dito lang kayo, nene. Dito kayo. Makinig kayo. Totoy. Upo, dali, upo. Paupuin niya. Yan. Mag-iwalay kayo. Doon kayo kay Kuya Ray. Dali, yan. Yan talaga mga bata. Minsan magsusuntukan pa yan eh. Kaya alam nyo sa ibang church, makinig kayo, sa ibang church, hinihiwalay nila yung mga ganyan, pero pangit yun. Di ba yung church ni Pastor Efren, hinihiwalay Brad yung may kaya? Yung mga, wag po kayo ma-open, sa akin wala naman pong ganun eh. Yung mukhang matitino, hinihiwalay sa may aircon yan, pero yung mga mukhang ganito, doon sa kabilang kwarto, na bahala kayo dyan kahit magrambulang kayo. Pero may preacher sila ng kamukha si Ray. Wala pero kapatid. Nakakatawa, di ba? Pero totoo yun. Kasi meron talagang ibang mga tao na hindi disiplinado, magugulo talaga. Pero may mga iba kasing concentrated eh. Nakaka-distract kasi yan. Pero hayaan nyo silang matuto at mapahiya sa sarili nila. Yun naman ang purpose ko dyan. Kasi pag nakita mo, katulad nito, itong sila Christian, mga tamed na yan eh. Kumbaga, yan ay mga chimpanzee na naturuan na. Kaya tahimik, di ba? Dati magugulo rin dyan eh.
O, kita na ninyo, na-disturb na agad tayo. Oy, maghiwalayin nyo nga yung mga nagsasabunutan dyan. Brad, tulungan nyo na lang, Brad. Kayo, Brad, tulungan nyo sila, paghiwalayin nyo sila. Tulungan nyo sila, tulungan nyo. Please, Brad, dun kayo. Hindi, ihiwalayin ninyo. Jerome, kunin mo to si Totoy, si Totoy Putik. Tsaka si Boy Lumot, ilagay doon, at tsaka si Boy Lupa. Yan. O, pinag-iwalay, huwag mo pagdikit. Magkakasabunutan pa yan dyan eh. Okay? O, to si Totoy Kulangot, ba't iniwan ninyo? Naiwan na yan. Yan, sige, bantayan mo. Diyan ka na lang, kuya. Diyan ka na lang. Diyan ka sa tabi niya. Tama, nawala eh. Alam nyo, Holy Spirit, kumikilos yan eh. Kaya, i-disturb tayo niyan. Kapag meron, alam nyo po, si Satan, basta may makikita siyang pwede pang makulit, kukulitin niya para ma-disturb. Okay? Kaya kayo naman may mga another spirit, bantayan ninyo. Okay? Kasi talagang yung mga bata, ang attention niyan is only 15 minutes lang ang attention niyan. After 15 minutes, wala na yan, magulo na yan. Kaya hindi nyo maasahan, kaya dapat talaga yan, kumbaga pag umaga lang sila na mayroon tayong service ng junior church. Pero sa ganitong worship na sa afternoon, nasa bahay na dapat sila. Pero siyempre, inaari natin, nandito muna sila para matuto sila ng God's Word. Amen? Okay. So, sabi niyo that God is always present and part of the picture. Kasi kapatid, anuman lahat ng daanan ninyo, lahat ng puntahan ninyo, nandoon palagi ang Panginoon kasama ninyo. At sa lahat ng picture, ibig sabihin sa lahat ng mga bagay na ma-experience natin, nandoon ang Panginoon palagi. At yun si Caleb, yun ang kanyang puso. Alam niya, nakasama niya ang Panginoon, anuman ang kanyang tahakin, anuman ang landas sa puntahan niya, laging kasama niya ang Panginoon. Amen? In Chronicles, 2 Chronicles chapter 16, verse 6, tignan po ninyo. Verse 9. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord, makinig po kayo, napakaganda nito. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Amen? Ang Panginoon, kapatid, ay saan? Panahon pa rito. Doon, kapatid, sa buong mundo, upang ipakita niya ang kanyang sarili na malakas doon sa mga tao na ang puso ay dalisay sa Kanya. Kapag panadalisay ang puso mo sa Panginoon, kapatid, nandyan siya sa iyo at ipapakita ng Diyos na siya'y magmimiracle sa iyo. Alam niyo, kapatid, minsan, paano? Sabi natin, Lord, gusto kong magmilagro ka. Amen? Paano magmimiracle ang Panginoon kung walang sitwasyon? Kaya minsan tayo nilalagay ng Panginoon sa isang lugar na parang walang pag-asa, doon para makita mo nga na siya'y magmimiracle, na kasama mo siya. Kaya nga minsan may mga problema tayong mabibigat para doon natin makita na ang Diyos na ay totoo sa ating buhay. Halimbawa, lagi kayo, ang samahan nyo, laging masaya. Laging may pagkain, laging may pera, walang sakit ang mga bata. Paano mo masasabi na kasama mo ang Diyos doon? Di ba, doon lang natin nasasabing kasama natin ang Diyos kapag biglang meron nagkaroon ng sako ng matindi. At saka ka maaalimpungatan na kailangan mo pala ang Panginoon, kaya ka magpipray. Ano ba, kapatid? Hindi sagot ang pera para gumaling ka. Hindi pera ang nagpapagaling sa iyo. Diyos. Ginagamit lang kasangkapan yun, kapatid. Si Brother Vic nga, wala nga gamot eh. Hindi nga nagpa-hospital eh. Amen? Pero ang ulitin ko, kapatid, ginagamit ng Diyos ang mga bagay na yan para magkaroon siya ng miracle sa iyo. Ang mata ng Diyos, sabi the eyes of the Lord run to and fro. Amen? Napakasarap pala kapag ikay talagang tapat sa Panginoon, ang puso mo sa Kanya. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo? Actually, halos dalawa na nakaranas eh. Darating ang panahon, kayong mga tapat sa Panginoon,
magkakaroon kayo ng isang matinding karamdaman at sa panahon na kailangan nyo siya, nandiyan dyan ang Panginoon. Alam niyo po, may mga namamatay na kahit na tumawag, hindi na sila hindi na sila dinidinig ng Diyos. Pero yung mga tapat sa Panginoon, tandaan ninyo, kapag humiling ka sa Panginoon, sasagutin ka niya. May mga taong wala na hindi na nga nakapagpaalam pa, hindi pa nakapagsalita namatay na lang bigla. Pero kapag ikay tapat sa Panginoon, kung kinakailangan mong maligtas ka, ililigtas ka ng Panginoon sa karamdaman mo. Alam mo yung mga ganun, Brad, na karamdaman? May namamatay dyan. May namamatay dyan. Pero dahil, Brad, ikaw, lagi kang may patotoo na tapat ka sa Panginoon, God, tinulungan ka ng Panginoon. And even si Teresa. Dahil once upon a time, naglingkod naman sa Panginoon. Hindi naman, i-honor naman ng Panginoon yung lahat ng pagpapagal ninyo sa Panginoon Hindi kayamanan ang kasagutan, kundi ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo naman, even sa ospital, maraming mayayaman, pero hindi sila nasagot ng kayamanan. Why? Because tandaan nyo, ang mata ng Panginoon ay panaog pa rito sa mundo. Grabe! Para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga tapat sa kanya. Kaya nyo, batid, makinig kayo. Halimbawa, meron kayong mga anak na talagang ang sakit sa ulo. Alam mo, may Diyos kay, panalangin mo. Huwag kang sumuko sa panalangin. May mga mahal kayo sa buhay na hindi ligtas. Huwag kang sumuko sa panalangin, kapatid. May mga anak tayo matitigas ang ulo. Huwag kayong sumuko sa panalangin, kapatid. Ang tanong ko nga sa atin, tayo ba ay lubunod natin nila? Para lang sa anak natin ang panalangin. Pagulay mo siya, meron naman gumawa ng ganyan. Kapatid, ulitin mo. Dahil may Panginoon. Ang Diyos kasi mahiwaga Yung sabi niya, my thoughts are not your thoughts. And my ways, your ways. Not your ways, di ba? Kaya huwag tayong mangamba, huwag tayong mapagod sa panalangin. Minsan, sa panalangin na lang, ang dami natin problema. Minsan hindi na tayo nag-pray. Wala naman kasi nangyayari. Ano kaya? Pero tignan nyo, kapatid, tanong ko sa inyo, kahit maraming problema, tignan nyo, ngayon nandirito pa rin kayo at buhay kayo, nananamba sa Panginoon, pero marami kayong problema. Amen! Alam mo, mabuti ang Diyos And let us see, sabi nga naman, contrast with Amaziah. Kinumpare ang spirit ni Caleb kay Amaziah. Ang sabi nga naman, and he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Si Amaziah, sumunod sa Panginoon, pero hindi with a perfect heart. Si Caleb, talagang buong-buo ang puso. Amen? Alam nyo, pati pag sinabing buong-buo ang puso, talagang ito simple lang. Hindi na magbibigay pa ng mga ibang illustrations. Pag buong-buo ang puso mo, kahit anong mangyari, nasa church ka every Sunday. Alam nyo, kapatid, ang mga talagang buong puso, wala nang appointment yan Pag Sabado, pag wala naman gagawin sa bahay, nasa church yan. Pag wala ng trabaho, pag Sabado, nasa church. Alam nyo po, marami na ako nakita sa church namin, mga professional, lawyer, meron kami kilala sa pagtulog. Sabi ko, driver siya, hindi nakaka. Makali namin siya. Pag wala po siya trabaho sa Malacanang, nandun po siya, medyo pa lang siya.
seaman yon. Eh, nakabili siya ng lupa. Nang one time nakita kami sa church, sa Project 8. Nandun tayo nun eh. Sabi ko, sir, balita ko nasa ano raw po kayo, Dasma. Oo eh. O pag ano po, minsan pasyal po kayo dun sa church. Kasi bata pa ako, nakikita ko na sila eh. Mas nauna pa ako sa kanila. Anong sabi niya sa akin? Pastor Dan, pasensya ka na kasi alam mo naman, mahal ko tong church na to. Dito naman tayo na save eh. Okay lang po yun. Okay lang po yun. Mas mahalaga, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yun, every Sunday talagang dito sa church natin, na-develop na natin yung kultura na yung mga members every Sunday nandirito. Yan yung mga mukha. At napakaganda nun, sapagkat ikaw ay buong-buo ang puso mo. Kaya nga, di ba, perfect heart, tingnan mo sa every Sunday. Meron ba yung sabi, hindi naman masasabing faithful ka na sa Panginoon pag nasa church. Oh, talaga? Talaga? Pag hindi ka nag-church, pag nag-church hindi faithful, saan mo makikita sa Bible yan? Eh, kahit naman di ako mag-church eh, basta ng puso ko nasa paus. Talaga? Nasa Bible yan? Pakita mo sa Bible na faithful kahit hindi ka nag-church. Pag pinakita mo, meron pupunitin ko ng Bible, hindi na ako magpapastor, ayoko na. Para i-declare ng Panginoon na magsimba kayo. That every Sunday you must be in the church. And even Apostle Paul, sinasabi niya, not forsaking the assemblings of ourselves together, as a manner of some is. Ano ibig sabihin? Kagaya ng ginagawa ng iba. Nabaliwala ang pag-isimba. Hindi po totoo yan. His actions were not heartless ritual. His mind picture of God grew with time and worship. Alam mo si Caleb, bata pa yan eh. Lumaki siya na tinuturuan sila ng salita ng Panginoon. Nabuo ang isip niya. Lahat yan talagang compacted. Na ang pag-ibig nila, ang pag-ibig niya sa Panginoon ay ganun na. Alam niyo ba din, makinig niya? Bakit sila, hindi sila nag-church? Kasi po, yung panahon ni Caleb, walang church. Makinig kayo, walang church po. Ang pagsamba ay galing lang talaga sa Hudyo. Walang Gentiles, walang church. Anong meron? Meron lang silang temple. Yung tabernacle. Sa Bisaya, tabernacle. Sa English, tabernacle. Tent lang po yun, doon sila nag-aalay. Yun po ang paraan nila ng pagsamba noong unang panahon. But now, gumawa ang Diyos ng church, tayo yun. At ang templo ngayon ay tayo. Tayo na ang templo ngayon. We are the spiritual Jews. Kaya tantamount yan sa pagpunta sa temple, yung pagpunta nyo sa church, tantamount yan sa pagpunta sa temple. Diniklara ng Diyos yan. At yan, talagang nakabuo na yan sa isip po ni Caleb. Rituals can sometimes be more habit than heart. Caleb did not let his moments with God become empty ritual. Amen? Ang pagpunta sa church, kailangan nasa puso. Hindi ko sa inyo. Kung pumunta kayo sa church, at ang naalala nila ang Diyos, kung nagpunta kayo sa church, ang naalala nila, yung isla mo, ang sarap ng Diyos sa church eh. Pero kung nagpunta kayo dito, ang nalagay nyo sa puso nyo yung pag-awit sa Panginoon, yung mga testimony, yung choir, and then yung preaching of the Word of God sa church kayo. Kaya minsan kapatid, nakakalungkot eh, pag-uwi natin, wala na tayo naalala. Ibig sabihin, hindi tayo nagasolinahan. Kaya pag-uwi sa bahay, empty. The hearts of others around him did not determine his own. And number 3, his actions were not mere conformity to peers. Amen? Kapatid, nag-church kayo hindi lang dahil ito sa mga kasama ninyo. Sabi ko sa inyo, mag-church, tanungin natin sa sarili, mag-church ka pa kaya kung wala na yung paborito mo? Mag-church ka pa kaya kung wala na si ganito? Ibig sabihin, kung yan ang puso mo, kapatid, hindi ka nag-church.
Yung iba, ay wala naman kasi si ganun, di na ako mag-church. Amen? Kailangan nag-church ka, hindi dahil sa nahihiya ka sa kasama mo. Nag-church ka it because nahihiya ka sa Panginoon. Amen? Dapat lahat tayo ganun ang isip. Kaya sabi, paano, halimbawa, kung si Brother Mark, hindi na nagda-drive. O kaya paano naman kung sila Nanay Glo hindi na sumasakay sa motor? Pupunta pa kaya yung motor dito kung sila nanay ay nagko-commute na? Parang ganun, kapatid. So hindi tayo nagsisimba dahil sa kahihiyan. Hindi dahil, alam nyo, may mga tao nagsisimba dahil para masabi lang nagsi-church. Ganyan ang kinalakihan natin noon eh. Hindi kayo nagsi-church para matawag kayong religyoso. It doesn't matter kung religyoso hindi. You go to church because you want to worship God. Yun ang yung purpose. Wala nang iba pa. Ganon ang buong puso sa Panginoon. His faith was truly and totally His own. Did not depend on others, circumstances, or friends with His own age. In His own age. Kayo mga young people, baka kayo nagsa-church dahil nandiyan yung crush ninyo. Eh, sa araw may inisita ako, oy, ikaw kung saan ka nagpupunta? Mag-church ka. Pakalat-kalat ka. Sabi ko sa kanya, maglingkod ka sa Panginoon. Hindi kayo nagpupunta dito dahil crush mo si Blank. Kaya minsan tuloy, kaya pag nagpapalakad-lakad kayo dyan, pati yung kembot-kembot nyo, ang babata pa. Sabi ko sa kanya, huwag kang lalabas ng bahay paggabi. Yung sa pakalat-kalat ka dyan. Pasabit-sabit ka sa motor. Nung Saturday nandirito kahapon eh. Ngayon wala na naman. Alam mo batid kayong mga kabataan, nandito kayo para sa Panginoon. Amen? Alam nyo, pag na-develop yung puso ninyo na ang punta nyo rito sa church dahil gusto nyo patambling-tambling lang dyan, at o kaya naman dahil nakikita nyo yung mga crush ninyo, katulad kahapon, nag-visitation kami. Takbo yung bata, mga taga dun ba? Parang nandirito yata sorry kasi kayo, nagpakita kayo sa akin nasample ko kayo. Pastor, bakit? Si crush si Ganun pa, grabe mga bata ito. Nindot kaayo! Marunong na magminyo-minyo. Hindi kayo nandito dahil crush nyo si Blank. Amen? Alam nyo, when you perform in this church, pag kumanta kayo, hindi para mag-impress ng iba. Pag kumakanta kayo dito, papogi-pogi, pakanta-kanta kayo. Tapos, ang purpose nyo naman, hindi naman pa sa Panginoon. Para lang masabing maganda kayo, kumanta. Hindi kayo nag-church. Amen? Ano nyo, kahit sa pagbibigay kahit nagbigay kayo ng 50,000, para lang masabing giver tayo, hindi tayo nagbigay sa Panginoon. What is my point, kapatid? The point is dapat kung kayo'y talagang naglilingkod, ibigay nyo ng buong puso sa Panginoon, huwag nyo nang tignan pa yung iba. Yun ang sinasabing buong puso. Amen? Did not look around for group approval. Kung naglingkod kayo sa Panginoon, kahit hindi man nila gusto, it doesn't matter. But as long as you are doing it for the will of God, and that is your conviction, God knows your heart. It's between you and God. Wala na silang magagawa doon. Pero pag ginagawa mo yun dahil para magustuhan lang ng grupo, hindi ka naglingkod. Si Caleb ginagawa niya yun, it's because
that is his conviction with God. Kapag kayo may conviction sa Panginoon na maglingkod, maglingkod ka mag-isa. Kaya may kanta tayong, though no one joins me, still I will follow. How many times did we sing that song? Pero gaano katotoo yan sa buhay ng mga Kristiyanong nagsasabing naglilingkod sa Panginoon? Amen? Paano kung wala na pala? Paano kung wala na pala yung mga kasama mo naglilingkod? Isa ka na lang, maglilingkod ka pa rin? Remember Caleb, he was opposed by 10 men. Only Caleb was with him. Only Joshua. Ano sabi niya ba? Hindi yan totoo. Maraming kalaban doon. Malalaki, mga giant. Para lang tayo mga tipaklong. Pero si Caleb, dahil ang yun ang kanyang conviction to serve God, pinanindigan niya yun, mga kapatid. In the same manner, pag maglingkod tayo, kahit na walang sumunod, kahit na wala ng kasama, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, talagang in-emphasize. 4 times, though no one joins me. Pero minsan, hanggang isa lang though no one joins me. Wala na, hanggang doon na lang. Ang sunod, I will back up din. Kaya sabi niya, did not depend on others, circumstances, nor friends in his own. Alam niyo, kaya sabi ko nga, kapatid, may mga young people dito, nagpapakita na kayo ng tapang sa Panginoon. May mga young people na tinitingnan, amen, praise God sa mga batang ito. Kaya lang minsan kasi pag napupuri ko, yun ang umaatras Brad, amen. Yung pang mga hindi ko ina-expect, yung pa yung matitibay. Dati nun sabi ko, yung batang ito. Kasi minsan may mga bata na hindi ko napapansin. Pero lagi nandiyan dyan. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Kaya amen for that. Nagkapatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yan, marami na. Sabi nga sa inyo, sa church natin, hindi lang tayo tatamasa ng mga magagandang bagay. Even sa kahirapan. Katulad din niya ng mga mag-asawa. Di ba, Brad? Christopher, hindi naman lahat ng bagay masagana Pero dahil ba hindi na masagana ang sitwasyon, dahil ba maraming problema iwanan na? Ang gawain ng Panginoon kapatid, hindi ito ordinaryong samahan. Alam niyo kapatid, even sa mission work, sa mga nalalagay nila, ako na-experience yung mga sa pastorin. Ang ginawa ko, pag-meeting work ko yun sa Mindanao. Sa Mindanao kami sa namin, nasa sarili kami, nag-binis. Sino ba, mga namin ito, para makita mo. Umanga ko sa kanya, almost, dapat ang mga 1 year. Pagpunta ko ng kapatid sa ito, nag-senteng bata ako, hindi ako mag-adjust. Every night, umiiyak ako kasi gusto ko umuwi. Hindi mo, dates of mga siguro, mga 15, 14 years old ako. Sinama ko sa Mindanao na wala akong kilala Batang na naman, batang bago ang tayo ko Sabi ko gabi-gabi niya. Pag umaga, kakasabihin yung luha ko, hindi ako magpakita sa mga tao Siyempre, ginawa niya ang leader ng yung people, marami din membro, pero kung may mga okay, alam niyo magkano? 50 pesos. Kaya tapos yung mga pagkain talaga. Tapos yung lang may mga membro, yung mga taga-bundok, nagdati ng sabi, kamote, malapit kami sa dagat, kapuran kasi yun, kapuran. Malapit kami sa dagat, yung mga isda doon, mga membro, nagdati ng isda, yun lang. Hindi pero pagkatapos service, kung yan yung mga tao, kasi ito super kailangan ng usap. Sa gabi-gabi, hindi ako. Talaga kung hindi ka, mabibistay mo kami, lakad na ang layo. Yan ang mga bahay doon. Ang kapitbahay mo, wala rito. Ang kapitbahay mo, 1 kilometro. Sa bukid kami, nakalagay yung church Pero may kita mo si Pastor Ray, wala siyang asawa that time.
Pero makikita mo, kapatid, kahit anong hirap ang sitwasyon niya, though no one joins me, still I will follow. Panawagan niya yun eh. Naglingkod siya sa Panginoon eh. At alam niyo ba, kapatid, ang pinuntahan niya pang bayan kung saan doon pinatay ang kanyang papa. Ang papa niya ay barangay captain na pinatay ng NPA. At doon pa siya nagtayo ng church sa maraming mga Muslim na kaaway din ng papa niya. Imagine niyo yun. Kaya di ba yung testimony ng tao nagpa-picture sa dito, nakasama ko doon eh. Ultimo siya, nasaksiyan niya, halos babarilin na rin ako para mamatay during that time. Pero still, I will follow. Ganun sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Lalo na kayong mga babautismuhan. When you are baptized na, no turning back. Tulad si Sir Annie, kung ikaw'y mabautisma, no turning back, serve God. Lalo kayong mga bata, sabi ng baba, no turning back, serve God. Ganun kapatid sa gawain ng Panginoon. And then letter C, had the Spirit of God. In 1 Timothy chapter 1, and 2 Timothy chapter 1 verse 7. Meron po si Caleb ng Espiritu ng Diyos, kapatid. Tayo ba may Espiritu na ng Diyos? Amen? Amen. Meron po tayong Spirit of God. Nung tinanggap niyo ang Panginoon, may Espiritu na kayo ng Diyos. This Spirit lived in our hearts. And 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi diyan, for God, ito, basahin po natin, for God has not given us the spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Meron na po tayo, kapatid, the Spirit of God. The Spirit of power and of love. Amen? May pag-ibig na tayo. May Espiritu na tayo ng Diyos, kapatid. Not a spirit of fear. Alam niyo, kapatid, ang Espiritu na meron tayo, wala nang pagkatakot. Amen? Alam niyo, pag ikaw Kristiyano ka, kahit ganyan ka ng kalit, kahit ganyan ka laki kalaban mo, hindi ka matatakot. Ako ko din, di ba nagkalit ko sa iyo? Bumili ako ng bigas doon sa tala na ako. Bumili ako ng bigas, kahit ito lang kapatid, hindi pa ako nagaya sa iyo. Hindi pa ako natatakot kasi. Kahit sa kaaway ko, hindi pa ako natatakot. Diwag ako. Pero, hindi ako laban ng suntukan, pero hindi ako natatakot sa kanya, kahit bukugin niya ako. Lalaban ako sa kanya, pag may kakwiran ako. Hindi mo kayang takutin. Walang biro yan. Eh, yung balakot na, ang laki ng ito, hinawakan pa ako, binubog pa nila ako, dalawang pipi, hinawakan ako, binubog niya ako. Pag-bira naman ko. Engineer ka na eh, laki ng yung tao, binubog mo pa ako. Eh, sabi sa akin, nagpakinaw ko ng bigas, siyempre, sa bahay pa ako, binata ako. Pag-ilan niya ng bigas, pagkuha ng bigas, parang kulang niya ako. Pinakita ko niya sa kapitbahay, pakitihan. Pag kulang ng tatlong buhit, tira yung mga tao ito, sa squatter na nga tayo, nakukuhin pa tayo. Hindi tayo ba ito? Brad, ate, kulang mo ito ng 3 kilo eh. Kaya ako natin palitan natin sa iyo. Bakit ko? Ako lang ba bumibili dyan? Ilang taon na kayo naloko niyan? Di yumayaman kayo. Lumabas yung asawa sa kabayo. Nakita ako nun eh. Ano ang problema mo? Brad, wala akong problema. Nanduloko kayo eh. Mahirap na ngayon mga tao dito, nalukoy niyo pa. Ang bigas eh, gagawin niyo pang 3 buwan at kulang. 1 kilo binibili. Ang ingay mo ah. Puro ayaw marinig. Lumabas. Yung palabasin, wala ako. Sinasabi ko lang kasi nakakita ka dati. Bakit nalaman ka ba? Sabi sa akin, bakit sinabi ko ba? Sabi ko, ito, hindi naman ako nalaman sa'yo ah. Sinutukin mo ako. Suntukin mo ako. Sabi sa kanya. Ang sinutok mo ako, makikita mo. Tayo mga anak ng Diyos, lalo na. Kapag may pinag-arapan tayo, wala tayong takot. Dahil tama tayo sa Panginoon eh. Hindi na tayo binigyan ng takot ng Panginoon. Kapatid, kayo, kahit mga aswang, huwag yung katakutan yan.
Mag-pray ka. Panginoon, ipakita mo sa akin yan. Kaya ready ka. Di ba, pinakita na Panginoon. Yan! Si Ray, makikita mo. Kamukha ni Ray. Hindi nakakatakot. Wala nang pagkatakot. Meron tayong Spirit of God. Amen! Matapang na ang mga anak ng Diyos. Kahit sa soul winning, hindi kayo dapat matakot. May naalala ko na nag-soul winning kami ni Pastor Ray. Tao po, hindi ka pa nagayaman. Pagbukas ang tutuan. Pasensya na kayo, wala akong bote. Hindi ako. Eh, mukha kami magbubote. Hindi mo soul winning lang po kami. Alam mo mukha ni Pastor Ray. Parang taasa ng mga kaldero. Huwag kayo matakot, amen? Katok eh. Bigay mo salita ng Panginoon, amen? A spirit of power, more than conquerors, kapatid. Tayong mga anak ng Diyos ay more than conquerors. Ano yung kapatid, kung meron kayong mga problema sa nararamdaman ninyo, sabi nga kahapon, ito lang naman yung pinakamatinding problema ng tao. Na gagawin sa inyo. Emotion. Emotion. Kahit anong lahat, kahit anong klase ng emotion. Hindi. Maraming hindi nakakalusot yan, namamatay. Emotion sa ano? Anger. Galit. Katulad kanina, galit sumisis ko ng mga tao. Kaya wala na. Pag hindi mo na control, pwede ka makapagod. Okay? Gusto na kami. Lahat yung kapatid, kayang tanongin niya, you have the God. Resist! Rebuke! Yung mga problema sa buhay natin, kapatid, kaya natin tanongin yan. Yung fear. Di ba tayo may mga agam-agam sa buhay ng mga anak natin? Kapag hindi mo yan niresist, babalik at babalik sa'yo yan, yan ang kakain sa'yo. Yan, alam nyo kapatid, hindi, sa totoo lang maraming sakit ang pumapatay. Katulad ng, ang pinakamataas daw na pagpatay ng tao, ewan ko kung yung heart attack malakas pa rin. Kasi dati, number 1, heart attack eh. Ngayon, basta sa top 10, kasama yung kidney. Yung liver cancer. Yan ang mga pumapatay ng tao. Pero hindi natin nakalimutan natin, mas maraming pumapatay kapatid, yung tinatawag na anger, stress. Yang mga bagay niyan ang pumapatay sa tao. At kung hindi natin rebuke yan, labanan para sa Panginoon, hindi natin sila matatalo. Kaya sabi nga sa inyo, tingin nyo, may mga taong malaya pero parang naakulong. Diba? Sabi ko nga, anong pagkakaiba? Pag ikay nagkaroon problema na depressed, anong gagawin mo sa sarili mo? Ikukulong mo yung sarili mo, i-detain mo yung sarili mo. Kasi wala namang kaso kapatid na, wala namang failure case kapag dinitain mo yung sarili mo. Pero bang pinasuwa na, pinulong mo yung sarili mo? Sa kubeta kami, di ba tayo nagpunta sa kubeta aning na oras eh? Pero paglabas, walang kaso. Pero makikita na, tao, hindi ba ako si Dennis Lopez pa? Pinulong niya yung sarili ko eh.
yan sa lahat ng mga properties mo. May taxable pa. Yung namatay yung papa ni Sister Judy, may pera sa bangko yun eh. Hanggang ngayon hindi ma-withdraw. Kasi nga may mga babayarin eh. Hindi porke namatay na eh, hindi ka na makapagbabayad pa. Sabi nga kapatid, ulitin po, spirit of love. Sabi nga, beloved, believe and utilize His strength and power of His might. And in Ephesians chapter 6 verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Last point. My last point, kapatid. To be continued lang. Number 3, the spirit of love. Ano po yung spirit na yan? Alam nyo kapatid, para mawala tayo ng problema sa puso natin at makonquer natin yung mga nagpapaalipin sa atin kapatid, kailangan we have the spirit of love. Bibilisan ko lang po kapatid. Self-explanatory naman to. Number 1, love for God. Alam nyo kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, magiging malaya ka. Pag mahal mo ang Panginoon, makinig kapatid, mawawalan ka ng inggit sa kapwa. Amen? Dito kapatid, sa totoo lang, doon sa mga laging nasa Panginoon, sino ba sa inyo na inggit? Pag may pumunta rito, napakaganda ng cellphone, sino may nainggit sa inyo? May pumunta rito, galing sa Diyos, ang ganda ng cellphone, brand new. Ha? Pakiyawan ka ta? Ha? Nainggit kayo? Kapatid, if you have God, hindi ka mag-inggit mo. Sino ito nainggit? Hindi kayo pumas, kabili ng magandang pag-aasbang. Ha? Tayo naman, hindi tayo dahil may bahay siya. Pag nainggit ka, hindi ka Kristo. Ano ba ito? Ano ba dapat nainggitan? Kasi bakit? Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka na mag-iingit sa kapwa mo. Amen? Wala na talaga. Tandaan mo, na-conquer na natin yan. And then, love for God's people. Kapag meron kang spirit of love, meron kang pag-ibig sa kapwa Kristiyano. Honestly, kapatid. Honestly. Lahat ng tao naman na nandito sa church, kapag nakasama ko na, mahal ko na po yun. Sabi ko nga, pinaka-lowest na nga, na masabing mahalin si Ray. Totoo lang naman ako pero mahal ko yan. Amen? Ngayon, kayo, kung hindi nyo mahal si Ray, you are not a Christian. Kahit anong sama pa ng ugali ng isang tao, kapatid, kung yan ay kapatid mo sa Panginoon, mamahalin mo yan. Ano kapatid, minsan, sinasabi ko lang, I'm trying to convince myself na wag ko nang mahalin yung mga taong wala na rito. Pero minsan, pag nababanggit ang mga pangalan, naaawa pa rin ako, parang gusto ko pa rin silang maibalik dito para sa Panginoon. Especially yung mga naging kasama na natin. Kaya lang, ang pag-prayer natin sa kanila, sana matalikdan na nila yung mga problema nila. Kasi mahal natin ang kapatiran No amount of sin para hindi mo mahalin na yung kapatid sa Panginoon. Alam mo, hindi ko maisip kapatid kung paano hindi nyo mamahalin ang kapwa nyo kapatid sa Panginoon. Alam mo, yung jealousy na conquer ko yan Even yung jealousy, anger. Minsan may galit na galit ka sa tao. But you must conquer that. Sabi nga kapatid, hindi ka magiging masaya as long na meron kang mga bagay na yan. I have to preach the Word of God, amen? This is the Word of God. This is not mine. Ang salita ng Diyos ay salita niya. At ang sinasabi ko ay salita ng Panginoon. Do not take it against me. I'm just preaching the Word of God.
Sabi ng Bible, kapatid, love for the lost souls of the world. Tingnan, kapatid, tayo nga, minamahal natin yung mga hindi pa mananampalataya. How much more yung naging mananampalataya na? Amen? Lalo-lalo na doon sa mga anak ng Diyos na nagsisikap na maging tapat sa Kanya. Amen? Ako, kapatid, sabihin ko sa inyo, ito ang aking puso. Kahit may mga kapatid tayo dito na hindi nag-church for several years, or months, or weeks, pag nakita ko sila, bumabalik uli yung pagmamahal ko sa kanila. Example na kapatid, sila Sister Leia. Yun na siguro yung pinakamatinding example na pinakamalayo na sa atin kasi hindi na sila dumadalo sa church. Pero wala silang ginawang masama sa akin, amen? I am just their pastor and friend or casual friend. So hindi sila magsimba, hindi sila nagkasala sa akin. They have sinned against the Lord, not to me. Kaya pag makita ko sila dyan, pumunta rito, hindi ko po magagawa na talikdan sila. Why? Because mahal sila ng Panginoon. At dahil mahal sila ng Panginoon, we should also love them. At pag nandiyan sila, bumabalik ang puso ko. Kasi kaibigan ko sila eh. Amen? My only duty is to preach the Word of God. Pero pag nandiyan sila, anuman ang ginawa ng masama, hindi yun sa akin. At wala akong karapatan na magalit sa kanila. Amen? Dapat nga abutin pa sila dapat yun ang aral ng Panginoon na mahalin mo ang iyong mga kapatid. Kung ganun na nga ang sa kanila, how much more kayong natapat sa Panginoon nang hindi mahalin ng bawat isa? Amen? That's the point. That's the love for God, the love for the people of God. Kung meron tayong spirit of love. Napakasarap ng aral ng Panginoon. And sometimes, we need to bend ourselves. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon na buong puso. Alam nyo, kapag umibig tayo sa Panginoon ng buong puso, mawawala lahat ang ganun eh. Kaya sabi diyan, ulitin ko po, the spirit of love. And I hope, kapatid, dun po sa ating mensahe na yan, ay nahamon po kayo sa inyong mga puso. Na maging kagaya tayo ni Caleb, maging matapang sa paglilingkod sa Panginoon. At ano man na mangyari, kapatid, no turning back, no turning back. Amen? Ulitin ko sa inyo, walang pinakamasarap na magmahal. Si Jesus. Si Jesus, kapatid. At doon lang tayo nakasalalay sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyo. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Caleb. Tulungan mo kami na maging kagaya niya, maging matapang sa paglilingkod sa iyo. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ay kapatid, yung offering nga pala natin, pakibukas kayo yung mga